Hey guys, good afternoon. Welcome back to my channel. It's me again, Mami Erin. So for today's video, i-share ko sa inyo yung nakaraan kong check-up. So nagpa-check up po ako is 7 months na. Balang 31 weeks and 2 days. No, nagpa-check up po ako is November 14. So sa barangay po yun, nagpa-check up din ako nakaraan dun sa, November 15 dito sa barangay kasi 14 dun sa hospital. So, ano ba yung mga nangyari doon sa check-up ko? Meron yan, ito kayo. Yung ayaw kong mag-reach talaga. Guys! Eh, hindi. Ay, suga. Nakapamahalan sa ko. Pero pinagmamahalan ko. Siya yung menu natin. ano mga libreng gamot na binigay. Tapos, nga is naging result is overweight. So, sa health center pala ako nagpapacheck up. Libre lang din doon. Wala naman siyang bayad. So, eto na nga yung, bali, ang naging kan ko doon, yung weight ko is 66 kilos. Last time nagpa-check up ako nun sa hospital is 65 pa lang. So, galing kami ng Manila is 62. So, parang, ang bilis kong pumigat kasi 66 kilos na ako. Kasi nakaraan, umuwi kami dito nga October 29. 3 weeks pa lang nakakalipas is 66 kilos na. So, kailangan ko talaga, ano bang ginawa ko para maging normal yung aking weight. So, i-share ko sa inyo mamaya yun. Tapos, yung height ko is 153. And then naman, yung BP ko medyo mababa, 90/60. So, hindi ako nakakain masyadong gulay noon that time. Tapos, yung overweight ko daw kasi is 28.19. And then, nag-testing kami ng sugar. Yung sugar naman is 136. Normal naman siya. Bali pala sa sugar, sa pagtitest, buti normal lang siya. Sulit ka lang dito, kailangan kumain ka muna. So, kumain muna ako ng that time. So, nagulat po ako kasi ang bilis ko nga pong mag-gain ng weight. So, kain kasi ako ng kain. So, ngayon, ang ginagawa ko, una kong ginagawa is lalakad ako pag umaga, 30 minutes. Tapos, hindi na ako masyadong nagra-rice. Kung ganito daw yung rice na kinakain natin, dapat ganun na lang. So, pero more on gulay daw siya para mas maganda. Iwasan pa rin yung mga tawag na soft drinks, yung mga pagpupuyat, tapos yung ano pa ba, tapos tiyanik na din yung heartbeat ni baby. Okay naman yung heartbeat niya, malakas naman siya at magalaw. So by January kasi yung due date ko, malapit na rin. At saka okay naman siya lahat, din na overweight. Kaya ngayon is talagang kailangan pagbalik ko sa susunod sa December 13 is next check-up ko pala. So, isi-share ko pala sa inyo yung libreng gamot na binigay sa akin. Wait lang. Yung gamot na binigay, so parang sobrang dami, no? Oo, sobrang dami talaga. Itong calcium 30p. Ay, bali kasi isang buwan ko siyang iinumin 2 times a day. Bali 60 pieces yung binigay nila. 60 tablet. Itong calcium na ito, masarap siya kasi parang antamis. Yung nabili ko kasi sa tawag nito, sa Mercury or dun sa may parang lang is medyo mapait. Pero ito matamis siya. Pero maganda daw to kasi nga pwede siya kahit hindi ka daw buntis kasi pampatibay siya ng buto. Ng bones talaga ni baby at saka ng bones mo. So, ngayon iinumin ko siya ng 2 times a day. Pwedeng morning at saka ng tanghali. Tapos yung isang binigay nila is ito, folic acid. May iron na rin siya tsaka folic acid. Anti-anemic to para to sa dugo. Kasi syempre pag makakanak tayo, kailangan natin na madaming dugo. Kasi syempre, alam naman natin pag nakakanap talagang kailangan na madaming dugo. Yung mga sinasabihan pa, pero pinagpipari ko pa rin na nawa maging normal. Ito naman ang binigay sa akin is 30 pieces. Pang isang buwan lang siya. Mayroong binigay na pala to sa akin. Parang 2 times na siyang binigay sa akin. Una kasi yung Paris, tapos ito ngayon ulit. Kasi nga, yung nagpapacheck up kasi ako noon, doon din, tapos sa hospital, and then dun sa Manila. Kaya medyo, sabi nga ng midwife, ngayon ka na lang ulit bumalik, sabi niya. Sabi ko kasi, nag-con kami,
namasyal kami or nag-vacation kami sa Manila. Kaya yun. Tapos yun na nga, heartbeat na rin kami. So, watch na lang po yung isang heartbeat na video ko na in-upload ko, yung heartbeat ni baby. So, sobrang lakas naman ang heartbeat niya. Tapos na rin ako magpa-ultrasound. Medyo i-share ko na lang sa inyo yung next video ko sa ultrasound. Hindi ko pa kasi siya ipabasahin pa yun ng OB-GYN doon sa hospital sa November 28. Babalik pa ako doon. May mga question pa ako itatanong din doon kung ano yung mga yun. I-share ko na lang sa inyo sa susunod. So yun, I hope this video naman is talagang kailangan natin paalala lang sa mga mami na buntis is kailangan talaga na regular check-up po yung ginagawa natin para monitor po yung heartbeat ni baby. Tsaka yung mga hindi tinanong ko rin kung ano yung mga free na papacheck up dun sa ating dun sa clinic is meron naman daw po silang free na papacheck up dun. So, kinabukasan after ko po magpa-check up doon sa health center, pumunta na rin po ako doon. So, abangan niyo po yung next video ko about po dun sa HIV, pre-HIV test. So, yun lang guys. Paalala lang ulit na pag always pray, tapos kumain na mabuti, tsaka matulog, magpalakas po. Nawala lagi kayong healthy ni baby at malusog. See you sa ating next video guys. Bye-bye!